Okay, so sige, bago tayo po magsimula ng ating sermon para sa ating mga newly saved Christian, so tayo pong lahat ay humingi ng tulong sa Diyos sa ating mga panalangin. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray po. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, Panginoon, maraming salamat po dahil sa lahat ng inyong biyaya na ibinibigay po sa amin. Una sa lahat, Panginoon, dahil sa biyaya po ng kaligtasan at sa biyaya po ng hiram na buhay sa araw po na ito. Idinadalangin po namin, Panginoon, na buksan niyo po yung aming puso habang pinag-aaralan po namin patuloy ang inyong mga banal na salita. Ituro niyo po sa amin yung mga bagay na dapat namin gawin at ipahayag niyo po yung malalalim na kasulatan dito po sa Biblia. Idinadalangin din po namin, Panginoon, na tulungan niyo po yung patuloy naming paglago para sa tamang panahon po kami ay magamit ng Diyos sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, sa nakalipas po naming Bible Seminar sa District 3 at alam po namin na maraming tao po yung bagong naligtas. Tulungan niyo po sila na makapag-abide sa church upang sila po ay lumago. At sa amin sa oras na ito, hayaan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isipan at puso upang maunawaan po namin yung kalooban mo sa pamamagitan po ng sermon po na ito. Kaya magmula po sa simula, kami po ay aasa at magtitiwala sa inyo. Ilagay niyo rin po sa bibig ng inyong lingkod yung mga salita na ayon po sa inyong banal na kalooban. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin po ay nagligtas. Amen. Sige ho, buksan po natin sa main verse, 1 Corinto chapter 1, dito po sa verse 9. Sa ating pong pangunahing talata, 1 Corinto chapter 1, dito po sa verse 9. 1 Corinto, Kapitulo 1, dito po sa versikulo 9, verse 9 po. So kung nakita na ho ng ating mga brothers and sisters, kung okay lang ho, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 Corinto chapter 1 sa verse 9, 3, 2, 1. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, sa Jesucristo na ating Panginoon. Kaya once again po, magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon po pag-aaralan po natin yung sermon sa ating Fruitful Beginning, yung pampito na ho. Ito po ay may pamagat na Christian Fellowship. Pagkatapos po nating maligtas, isa sa mga salita o yung pong word na lagi nating naririnig sa loob ng church ay fellowship. Kaya nga, kailangan po nating pag-isipan, ano ba yung fellowship? At saan ba ako dapat magkaroon ng fellowship? Tandaan po natin, pagkatapos po ng kaligtasan, yung buhay Kristiyano ay nakakonekta doon po sa pakikisama o fellowship natin sa bawat isa. Kaya dito po, sa main verse po natin, sinabi dyan, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak sa Jesucristo na ating Panginoon. Ibig sabihin po ng tinawag, tayo po ay iniligtas ng Diyos. Tayo po ay tinawag ng Diyos mula doon sa hukay ng pagkawasa. Tayo ay kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng kaligtasan na tinupad ng Panginoong Hesus doon sa krus, 2,000 taon na po yung nakakalipas. Kaya nga, yung mga taong naligtas, sila ng mga tinubos sa kanilang mga kasalanan, sila po yung mayroong tunay na fellowship sa Diyos. Kaya nga, bilang mga Kristiyanong naligtas, bilang mga taong napatawad sa ating mga kasalanan, pag-iisipan po natin sa oras na ito kung ano po ba dapat maging yung pakikitungo natin sa bawat isa o yung pakikisama natin sa bawat isa. Sa English, Christian Fellowship. Ngayon po, sa panahon natin, parami po tayo ng parami sa simbahan. Merong mga members na tumatagal na at meron din po mga members na kaliligtas pa lamang. Merong mga members na nananatili sa loob ng simbahan at meron din po mga members na lumalayo o umaalis sa ating fellowship. Gayunpaman, mula po sa ating mga taong naligtas, yung pananatili sa fellowship o doon po sa pakikisama ng mga taong naligtas, yun po yung pinakamahalaga. Kaya ngayon, ituturo ko po yung mga bagay o yung mga pointers po na dapat nating gawin habang tayo po ay nakikisama sa ating mga kapwa Kristiyano at yung mga bagay na dapat nating isaayos kapag tayo po ay dumadalo ng ating mga fellowship. Kaya number 1, ano ba yung fellowship? Anyone mula sa ating mga brothers and sisters? Ano ho ba yung fellowship? Ano ba yung ibig sabihin ng salitang Christian Fellowship?
Siyempre po, Kristiyano ibig sabihin, tao ni Kristo. Taong naligtas sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ni Jesus. Yung fellowship po, ito po yung pakikisama natin sa bawat isa. Kaya nga, sa madaling salita, yung fellowship ay nangangahulugan pong pakikipagkaibigan. Sa church po, hindi tayo lahat magkakakilala. Tama ho ba mali? Yes. Pwedeng may kakilala kang ilang mga brothers and sisters, silang nag-invite sa'yo, nag-alaga at nagpa-follow up sa'yo. Kilala mo sila. Meron ka ng pakikisama sa kanila. Pero, hindi lahat ng mga brothers and sisters sa loob dito ng church ay kilala na po yung bawat isa. Kaya nga, yung fellowship po, sa madaling sabi, ay gaya po ng pakikipagkaibigan. Sa school ho, di ba, meron tayong kaibigan. Sa bahay, meron tayong mga kakilala. Doon sa ating lugar kung saan tayo nakatira, meron din tayong mga kaibigan. Kaya nga, sa loob ng church, yung fellowship, sa madaling sabi, ay gaya po ng pakikipagkaibigan sa bawat isa. Kapag hindi mo kilala yung isang tao, sinisikap mo, i-approach siya, lapitan, kausapin, at magtanong ng tungkol sa kanya. Tama ho ba? Gaya ng pakikipagkaibigan. Kaya, sa ating fellowship, may mga bagay po na dapat i-consider. Puntahan po natin ngayon. Unang punto, dito po sa unang 1, chapter 1 sa verse 3. Unang 1, chapter 1, dito po sa verse 3. Ito po yung unang punto sa ating Christian fellowship. 1 John, chapter 1 sa verse 3, or unang 1, kapitulo 1 sa versikulo 3. Verse 3 ho, basahin po natin ng magkasabay. Ito pong verse 3, 3, 2, 1. Ipinahayag namin sa inyo, yaong aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Unang punto po ng ating fellowship ay sa Diyos Ama, kay Jesus, at sa bawat brothers and sisters. May mga pagkakataon po kung saan, may mga taong naligtas, ganito po yung kanilang katwiran. Kahit na hindi ako magpatuloy sa church, okay lang. Kasi sa bahay, ginagawa ko naman yung abot ng aking makakaya na mag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng sermon online, mag-pray sa Diyos, at sinisikap kong sundin talaga yung kanyang mga salita. Kaya iniisip niya na yun yung proper way ng pakikisama sa Diyos sa loob po ng kanyang buhay Kristiyano. Pero, yung tama na pakikisama po ay ito. Ituturo ko po. Sa board, yung fellowship po ay kagaya po nito. Ito po ay gaya ng triangle. Halimbawa, yung Diyos, God, ay nandito. Merong Christian number 1. Then si Christian number 2. May mga brothers and sisters, ganito po yung gusto nilang mangyari. Yung fellowship niya sa Diyos, at yung kanyang personal na fellowship sa Diyos, okay. Nakakapagkinig siya ng salita ng Diyos, nagpipray siya, at marami siyang sinusunod sa mga salita. Ang problema lang, yung fellowship niya sa kapwa brothers and sisters, wala. Kasi hindi siya nag-a-abide ng church. Online lang siya. Then kapag nandito sa church, pupunta siya ng late, at bago matapos yung closing prayer ni pastor, wala na siya sa main hall. Yun po yung problema. Meron siya daw, pakikisama sa Diyos. Pero wala siyang maayos na pakikipag-ugnayan sa mga brothers and sisters. Kapag ganon, hindi po yung tama sa fellowship. Dapat triangulo po yung ating fellowship. Una sa Diyos, personally, dapat okay yung fellowship mo. Kapag okay yung pakikisama mo sa Diyos, sa mga kapwa mo Kristiyano ay magkakaroon ka rin ng maayos na pakikisama sa kanila. Hindi po ito usapin na kung mahiyain ka or hindi. Ang usapan po dito, kapag okay yung fellowship mo sa Diyos, natural na magkakaroon ka rin ng maayos na fellowship sa mga brothers and sisters. Kaya nga, yung church life at Christian fellowship ay magkaugnay. Para magkaroon ka ng pakikisama sa kapwa Kristiyano, dapat nag-a-abide ka sa church. Kung wala kang pag-a-abide sa church, mahirap magkaroon ng pakikisama sa ating kapwa Kristiyano. Kaya nga mga brothers and sisters, napakahalaga po na tayo po ay laging pumunta sa simbahan. Kahit na mahirap, marami tayong trabaho at busy po kayo, pero magbigay tayo ng pagkakataon tuwing linggo at sa tuwing may mga pagtitipon tayo. Bakit? Doon po natin nagagawang maisabuhay yung pakikisama sa bawat isa. Di ba sabi ko po kanina, pakikipagkaibigan. Yung kagaya ng kahulugan ng fellowship.
Sa ating pong fruitful beginning, pang-pitong session na po ngayon, di ba? Ilang session po mayroon tayo kaya? 12. Ngayon po ay pang-pito. So mayroon pang-limang parating. Ngayon po, habang tayo po ay nag-aaral ng magkakasama ng salita ng Diyos sa ating fruitful beginning or yung pong sermon para sa mga newly saved Christian, dito po nagagawa nating makipagkaibigan sa ibang mga brothers and sisters. Nabibuild yung fellowship sa grupo ng mga taong dumadalo sa ating fruitful beginning. Dati hindi mo siya kilala, pero all throughout ng ating pagsasama ay nakikilala mo yung ibang mga brothers and sisters. Nagkakaroon ka ng maayos na fellowship sa Diyos at ng maayos na fellowship sa ating mga kapwang naligtas. Kaya nga, yung tamang fellowship po, dapat tatluhan yan. Hindi lang sa Diyos, hindi lang ikaw, kundi sa Diyos at magkakaroon ka rin ng maayos na fellowship sa ating mga brothers and sisters. Kagaya po ng isinulat ko sa board. May mga kapatiran po kasi sabi nila, ay okay na ako sa bahay. Kahit hindi na ako umattend sa church, okay naman yung fellowship ko sa Diyos. Kapag ganon, yung pong katwiran mo, hindi po yun proper o maayos na pakikisama sa Diyos. Dapat tatlo. Ikaw at yung Diyos at yung mga brothers and sisters. Ngayon, puntahan po natin yung pangalawang punto. Unang 1, chapter 2, doon po sa verse 27. Unang 1, kapitulo 2, dito po sa versikulo 27. Babasahin ko po para sa inyo, unang 1, chapter 2, sa verse 27, sabi ho, tungkol sa inyo ang pagpapahid na inyong tinanggap, na nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Kapag tayo po ay nanatili sa fellowship, nag-abide sa fellowship, ano po yung mangyayari? Yung teaching ng Holy Spirit ay maibibigay sa atin. Tandaan, kapag nandito po tayo sa church, nauunawaan natin ng mas malinaw yung pong salita ng Diyos. Kapag nasa online ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ng mga turo doon sa ating mga sermon, naiintindihan po yun, pero hindi ganon kalinaw. Pero pag nandito ka sa church, yung teaching ng Holy Spirit at doon sa pag-exercise nito sa ating mga brothers and sisters, ito po ay mas nagiging malinaw. Bakit? Pwede mong mai-apply ka agad kung ano yung pinupunto ng banal na Espiritu. Kaya nga, sa ating Christian fellowship, sa gitna nito, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. Kaya kapag mag-isa ka, mahirap magkaroon ng fellowship po talaga. At mahirap maisabuhay at maunawaan ng mas malalim yung pong salita ng Diyos sa Biblia. Kaya ang pakiusap po namin sa ating mga brothers and sisters, kung papipiliin po kayo, kung pupunta kayo ng church o mag-online, mas piliin nyo po yung pagpunta sa church. Bakit? Kombinyente sa online kasi hindi mo na kailangang mag-prepare. Haharap ka lang sa cellphone, sa computer o doon sa device, then manunood ka. Pero kung pupunta ka po dito, then magpe-prepare ka, pwedeng mag-commute ka pa papunta dito, at magkaroon ka ng mga kahirapan. Pero yun yung way ng Diyos para mas maturuan tayo at mas matuto tayo ng maraming bagay. Kaya sa ating Christian fellowship, tandaan po, yung Holy Spirit ay nagtuturo sa atin. Kung mag-isa ka, mahirap matutunan yung katuruan ng banal na Espiritu. Pangatlo, puntahan po natin sa unang Pedro. Unang Pedro, chapter 5, dito po sa verse 8. Unang Pedro, chapter 5, dito po sa verse 8. Unang Pedro ho, kapitulo 5, dito po sa versikulo 8. Kung okay lang ho, basahin natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kapag tayo po ay nanatili sa Christian fellowship, ano pong mangyayari? Magagawa po nating mapagtagumpayan yung tukso ng dyablo o ng kasalanan. Kaya nga, silang hindi nananatili doon sa gitna ng Christian fellowship o ng pakikisama, sila madalas yung inaatake ni Satan, ni Taning. Kaya sino po yung number one target ni Satan? Yung pong mga hindi nananatili sa loob ng simbahan. Sinabi ko po kanina, yung fellowship ay same po, pareho,
sa buhay sa loob ng simbahan. Kapag nanatili ka sa loob ng church, magagawa mong ma-exercise yung pong Christian fellowship sa ating mga kapwa na ligtas. Kaya nga, kung nandito ka sa loob ng church, magagawa ka nitong protektahan mula sa mga tukso ng dyablo at ng kanyang mga pakana. Kaya sabi diyan, magpakatino kayo at magbantay kayo. Then, dinagdag pa, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kaya sino yung number one target ni Satan? Siyempre yung wala dito sa loob ng fellowship. Pwedeng yung iba na nandun sa bahay, hindi umattend ng church. Pwedeng yung nandoon sa malayo, iniwan niya na yung simbahan. Kaya nga, kapag tayo po ay nananatili sa loob ng church, dito po tayo naiingatan at nagagawa po nating mapagtagumpayan yung pong mga tukso at yung pong mga kasalanan na ipinapain sa atin ni Taning. Ngayon po, may tanong po ako. Hanggang kailan dapat magpatuloy yung ating fellowship sa Diyos? Ha? Yes po. Habang buhay tayo dito sa lupa, dapat tuloy-tuloy. O hanggang sa dumating siya, dapat patuloy po yung ating pakikisama sa Diyos at sa ating mga brothers and sisters. Bakit? May mga brothers and sisters po, halimbawa ito sa ating fruitful beginning. Pagkatapos ng 12 session, active siya mula first session hanggang sa huling session ng ating fruitful beginning. Then may graduation. Pero pagkatapos nun, graduate na rin yung kanyang buhay Kristiyano o yung kanyang pakikisama sa kapwa niya Kristiyano. Kapag ganon, hindi po yun tama. Dapat, tuloy-tuloy po hanggang sa dumating si Jesus, hanggang sa tayo po ay kunin ng Diyos. Dapat yung ating fellowship sa Kanya ay patuloy. Kaya nga, kapag nanatili ka sa fellowship, sa Christian fellowship, ano pong mangyayari? Pag dumating yung Panginoong Jesus, hindi ka mapapahiya. Puntahan po natin ulit. Unang 1, chapter 2, doon naman po sa verse 28. Unang 1, chapter 2, doon po sa verse 28. Verse 28, basahin po natin na magkasabay ito, 3, 2, 1. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Darating po yung Panginoong Jesus. Pwedeng ganito po yung mangyari sa atin ngayon. Napakarami ng tanda ng katapusan ng panahon. Una, pwede na talagang dumating si Jesus habang buhay pa tayo. Pwede natin siyang makita habang tayo po ay nabubuhay. Pangalawa, pwedeng tayo po ay mamatay muna, then tayo po ay mapunta sa harapan ng Diyos. Pero kapag tayo po ay tumayo na sa harapan ng Diyos, dapat hindi tayo mapahiya. Kapag tumayo tayo sa harapan ng Diyos, dapat meron tayong buong tapang na may bagay na may pagkakapuri sa Diyos. Kaya nga, para mangyari yung bagay na ito, dapat kang manatili sa loob ng Christian fellowship o yung pong pakikisama ng bawat Kristiyano upang hindi tayo mapahiya sa kanyang pagdating. May mga brothers and sisters po na gusto nilang iwan yung church o yung fellowship. Alam niyo po, madaling iwan yung ating Christian fellowship, pero mahirap bumalik. Bakit? Si Satan, kapag yung isang Kristiyano ay nagnanais mabuhay para sa Diyos at gumagawa ng resolution para sa Diyos, ito yung kinakatakutan ni Satan. Bakit? Kasi alam niya, nagagana talaga yung part na yon. Kaya nga, ang ginagawa niya sa mga Kristiyano, inaalis niya sila isa-isa doon sa fellowship. Kapag inalis niya na sila, madali niya na silang makokontrol o madali niya na silang matitisod sa pamamagitan ng mga tukso sa sanlibutan. Gaya ng uling, kapag inialis mo doon sa kumpul ng apoy, dahan-dahan siyang mawawala ng init or baga. Ganon din po tayo. Si Satan, alam niya yung way. Kapag hindi ka nag-abide doon sa Christian fellowship, hindi ka makakapagpatuloy, hindi ka magagamit, at wala talagang mangyayari sa iyong buhay, Kristiyano. Kaya nga, dapat tayong manatili sa fellowship. Tandaan, madaling umalis sa ating Christian fellowship. Hindi mo lang i-update yung nagpa-follow up sa'yo, magtampo ka lang ng konti, ayoko na, hindi na ako atin sa fellowship. Makakaalis ka. Pero ito po yon, yung pagbalik medyo mahirap. Kaya nga ang kailangan po natin gawin, sikapin mo talaga. Ano man yung mangyari, nahihiya ka man o ano, bumalik ka pa rin po sa
fellowship. Bakit? Kung mayroon man dapat tayong kahiyaan, hindi yung mga kapatirang kasama po natin. Siya yung Diyos na tatayuan po natin pagdating ng araw. Tandaan mo, kapag tayo po ay namatay, hindi tayo haharap sa ating mga kapwa Kristiyano. Tayo po ay haharap sa Diyos na nagligtas sa atin. Kaya nga sasabihin niya sa iyo marahil, niligtas kita. Pero ano yung ginawa mo sa lupa? Binigay ko yung biyaya, pag-ibig, pisikal at material na kailangan mo. Pero bakit hindi ka nanatili sa loob ng simbahan? Kaya nga, napakahirap po. Dapat tayong manatili talaga sa loob po ng simbahan, doon po sa loob ng ating pakikisama. Ngayon, habang tayo po ay nananatili sa loob ng church, ano po yung mangyayari? Yung ating pakikisama sa bawat Kristiyano ay magiging matibay at yung ating pagkatao ay nababago. Dati, ang kasama mo, manginginom. May mga bisyo. Yung mga tao na laging gumagawa ng kasalanan. Pero, habang nananatili ka sa church, sino na yung nagiging kasama mo? Yung mga brothers and sisters na nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung mga brothers and sisters na may pangarap para sa Panginoon. Yung mga brothers and sisters na gustong magligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Dahang-dahang, nababago yung ating pagkatao. Kaya nga, sa mga kapatiran na mayroong hindi pa maganda, meron pong mga bisyo, huwag ho kayong matakot. Hindi po namin kayo pagagalitan sa loob ng church na sasabihin, itigil mo yan. Pag hindi, iwalag ka na sa amin. Hindi po ganon. Ang gagawin lang po natin, manatili ka sa fellowship at yung Diyos yung magbibigay ng lakas sa iyo at sa tamang panahon, magagawa mo pong iwan yung kasalanan po na yan. Kaya nga, puntahan po natin ngayon dito po sa unang Korinto, chapter 1 sa verse 8. Unang Korinto, chapter 1, dito po sa verse 8. Unang Korinto, chapter 1, dito po sa verse 8. Basahin po natin ng sabay. Ito pong Unang Korinto, chapter 1, sa verse 8. 3, 2, 1. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong Diyos, siya yung magpapalakas sa atin. Pag tumayo na tayo sa harap ng Panginoong Hesus, hindi tayo masusumbatan sa anumang bagay na ginawa natin sa lupa. Kapag tayo po ay nanatili sa gitna ng Christian Fellowship. Then isa pa, kapag tayo po ay nasa loob ng Christian Fellowship, tayo po ay patuloy na nalilinis. Alam niyo po, lahat po tayo ay marumi sa harap ng Diyos. Pero yung kanyang dugo, yung pinanlinis sa ating mga karumihan. Pero, nandito pa rin tayo sa lupa. Nabubuhay pa rin tayo sa mundo. Kaya minsan, tayo po ay naaapektuhan, nakokontaminate ng mga bagay-bagay ng sanlibutan at ng mga kasalanan dito sa mundo. Kapag ganon, ano po yung dapat nating gawin? Magpatuloy sa pananatili sa loob ng fellowship. Bakit? May isip po kasi tayong ganito. Ay, may nagawa akong kasalanan. Marumi na ako sa harap ng Diyos. Ang gagawin niya, hahanap siya ng lugar. Sabi niya, post mo na ako sa pag-attend ng church kasi lilinisin ko muna yung sarili ko. Then, tsaka ako babalik sa simbahan. Sabi, di ba, naririnig niyo ba, hahanapin ko muna yung sarili ko. Pero hindi mo yung matatagpuan. Balik ka po sa church. Bakit? Yung church, ito yung lugar kung saan tayo patuloy na nililinis ng Diyos. May matatagpuan ka bang lugar na makapaglilinis ng iyong mga kamalian sa harap ng Diyos? Wala. Ito pong ating church. Kaya ngayong Christian Fellowship, kapag tayo ay laging dumadalo doon, ano pong meron? Patuloy tayong nililinis ng Diyos hanggang sa tayo po ay maging banal. Puntahan po natin, John chapter 13, dito po sa verse 10. Aklat ni Juan, kapitulo 13, dito po sa versikulo 10. John chapter 13. Dito po sa verse 10. Aklat ni Juan, kapitulo 13, dito po sa versikulo 10. Basahin po natin ng sabay, ito pong verse 10, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, malibang ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Kaya itinuro ng Panginoong Hesus yung
paghuhugas ng mga paa sa mga alagad. Pero ang spiritual meaning po nito ay ito. Si Jesus, namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Hinugasan niya yung lahat ng ating mga kasalanan gaya ng pagpapaligo o pag-aalis ng ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi niya dito sa mga alagad, ang nalipaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, malibang ang kanyang mga paa. Ibig sabihin yung mga naligtas na, hindi na nila kailangang paliguan pa ulit, kundi hugasan na lang yung kanilang mga paa. Ano pong ibig sabihin nun? Sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Yung ating paa ay konektado sa mundo. Tama ho ba? May naglalakad ba sa inyo, kamay yung gamit? Hindi, paa. Pero yung ating paa ay madali pong marumihan. Lalo na po sa klase ng lugar sa Middle East, maalikabok po noon. Kaya yung paa yung pinakamaruming parte ng katawan. Then, pagbabalik po yung isang amo mula sa kanyang paglalakbay sa labas, yung isang alipin, agad-agad niyang hinuhugasan yung kanyang paa. Sa atin po, dapat nating patuloy na hugasan yung ating mga paa. Bakit? Tayo po ay pwedeng mahawaan ng mga kasalanan sa mundong ito, ng kanilang mga pag-uugali, at ng mga bagay na pwedeng makabigay ng pagkarumi sa atin. Kaya nga, yung ating fellowship ay gaya po ng paghuhugas ng paa ng isa't isa. Sino po yung nakatry na ng kagaya po nitong sa Bible? Yung hugasan po yung paa ng bawat isang ligtas na Kristiyano. Na-try nyo na? Ako po na-try ko po nung young adult pa ako na hugasan yung paa ng mga members. Then, doon ko naintindihan, kahit nababaho yung kanyang paa, kahit na minsan may patay pang kuko. Oh yes po, pero kailangan kong gawin iyon bilang simbolo ng pakikisama natin sa isa't isa. Tandaan niyo po, sa ating Christian fellowship, hindi mahalaga yung estado sa buhay. Ang mahalaga, sama-sama tayo nagtitipon sa loob ng church. Ang tingin ng Diyos sa atin ay anak ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yung punto ko? Kaya nga, habang tayo ay nananatili sa loob ng simbahan sa Christian fellowship, doon hinuhugasan ng Diyos yung ating mga kasalanang nagagawa dito sa mundo. Kaya huwag kang humanap ng lugar kung saan huhugasan yung iyong kasalanan bago ka babalik ng church. Bumalik ka ng church at dito ka lilinisin ng Diyos. Isa pa, meron po mga brothers and sisters na sharp yung character sa ating church. Tama ho ba? Magkakaiba po tayo ng antas at yung background ng pamumuhay. Yung iba ay talagang ni-raise doon sa bigwasang area. Yung iba doon sa mahinin na area. Kaya pag bumati, talagang hindi makabasag pinggan. Gayunpaman, ito po yun. Halimbawa, bilang isang Kristiyanong naligtas, ikaw po ay nasaktan ng ibang mga brothers and sisters. Ano po yung dapat mong gawin? Halimbawa, nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan and then nasaktan ka ho. Ano po yung dapat mong gawin? Yes, dapat ka pa rin magpatuloy sa ating Christian fellowship. Meron pong isang magandang kwento. Nabasa ko po sa isang aklat, sa bundok po, meron pong madalas na tubig na umaagos, yung ilog, galing sa itaas ng bundok, pababa. Sa taas ng bundok, kung makikita nyo po, kung pupunta po kayo doon, meron pong mga bato na matutulis. Then sa ilog na yun, habang dumadaloy pababa, yung mga batong matutulis ay nagiging bilog. Kaya doon sa ibaba ng bundok, ano po yung nakikita ninyo? Kadalasan, bilog na bato. Iba, kinukuha nyo, diba? Pinapanghilod pa ninyo. Pero ito po yung punto ko. Habang tayo po ay nananatili sa fellowship, yung mga sharp edges ng bawat isa, yung matutulis na karakter, ay tinitrim ng Diyos. Papaano? Sa bawat isa rin po sa atin. Kaya nga kapag nanatili ka sa fellowship, yes, pwede kang masaktan. Pero, sa pamamagitan ng sitwasyon na iyon, tinitrim ng Diyos yung sharp character ng iba at yung sharp character na mayroon ka. Kaya hindi pwedeng sabihin, ayoko nang mag-abide sa fellowship kasi nasasaktan naman ako. Kailangan mo pong mapagtiisan at mapagtagumpayan ito para maging maayos yung ating pakikisama sa isa't isa at ma-overcome po natin yung sharp edges ng iba. Ngayon po, puntahan po natin sa mga awit, chapter 43, doon po sa verse 4. Awit chapter 43, dito po sa verse 4. Kapag tayo po ay nanatili sa fellowship, ito po yung isa sa mga bagay na makukuha po natin. Puntahan po natin, mga awit, chapter 43, dito po sa verse 4.
Basahin po natin ng sabay mga awit, Kapitulo 43 sa versikulo 4 po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sa Diyos ng aking malabis na kagalakan, pupurihin kita ng Alpa o Diyos, aking Diyos. Kaya sabi po ng mga awit, kung magkagawi, pupunta ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos ng malabis na kagalakan, na aking malabis na kagalakan, at pupurihin kita ng Alpa o Diyos, aking Diyos. Kapag tayo po ay nanatili sa Christian Fellowship, sa gitna ng ating mga pagtitipon, ano po yung meron? Merong malabis na kagalakan. Di ba sabi kanina sa ating sermon, Sabat, yun yung true rest, true peace. Pero, sa mga hindi na nanatili sa church, meron po kayang kagalakan o tunay na kasiyahan? Wala po. Kahit mapuno na yung bulsa mo, yung iyong pitaka ng mga ATM ng iba't ibang bangko, I'm sure kung wala ka sa church, hindi ka pa rin po labis na masaya. Bakit? Yung labis na kagalakan at kasiyahan ay matatagpuan po sa loob ng ating church. Kaya pansin niyo po, kapag nananatili ka ng patuloy sa loob ng church, mas nagiging masaya ka. Pero kapag lumalabas ka sa church, nakakalungkot, nade-drain ka, mas lalo kang nahihirapan. Pero kapag nandito ka sa loob ng church, kasama mo yung mga brothers and sisters, doon ka mas lumalago at mas nagiging masaya ka. Kaya nga mga kapatid, meron pong tunay na kagalakan sa gitna ng ating pakikisama. Kaya halimbawa, meron kang bad experience sa fellowship. Parang pinagalitan ka o napagsabihan ka ng hindi maganda, parang yun yung naitatak sa isip mo, ay ayokong dumalo ng fellowship kasi masasaktan lang ako o kaya malulungkot lang ako. Huwag pong ganun yung maging motivation ninyo. Ang hanapin nyo po, yung kagalakan sa gitna ng ating fellowship. Alam mo po, kahit pumunta ka ng pagod sa ating fellowship, ibibigay ng Diyos yung comfort at kagalakan sa iyo. Kaya minsan, yung sermon ni Pastor, sakto sa iyo. Yung testimony ng isang kapatid, angkop sa iyong pinagdadaanan. Akala mo, nasa iyo na yung buong mundo, pasan mo na. Pero kalahati lang pala kasi nandun sa kapatid yung buong mundo. Kaya nga, ito po yung punto ko. Meron pong kagalakan sa loob ng ating fellowship. Kahit hanapin niyo po yun sa labas, hindi niyo po yung matatagpuan. Sa atin lang pong pakikisama sa loob ng church. Then, habang tayo po ay nasa loob ng Christian Fellowship, meron po tayong mga dapat gawin. Una, puntahan po natin, Awit chapter 23. Awit chapter 23, dito po sa verse 5. Sa mga awit po, 23, sa verse 5. Awit po, chapter 23, dito po sa verse 5. Basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Sa ating pong fellowship, dapat nating iset yung pinakaunang priority sa pagdalo ng Christian Fellowship. Gaya po ng alam ninyo, meron po tayong monthly schedule sa Manila Central Church. Tama ho ba? O kaya naman, doon sa church news, doon po nakalagay yung ating isang buwanang schedule. Ginagawa po natin yon para hindi po natin ma-absenan o hindi po natin ma-miss yung mga mahalagang gawain po sa loob ng simbahan. Kaya, sabi po ng Biblia sa verse 5, ipinaghahanda mo ko ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Sa ating fellowship, dapat natin itong ituring bilang pangunahing prioridad. Bakit? Ito po ay gaya ng hapag or lamesa, table na inihanda ng Diyos para sa atin. Kapag kayo po ay pumunta sa isang buffet, minsan binibilang nung attendant kung ilan yung uupo. Ilan po kayo, sir? 10. Then babayaran mo yung 10 katao. Then halimbawa may isang hindi pumunta, then binayaran mo, anong mafe-feel mo? Sayang. Tama ho ba? Yung Diyos, kada may pagtitipon po tayo sa loob ng simbahan, nakahanda yung hapag ng Diyos para sa lahat ng Kristiyano. Tanong ko, nagbabayad ba kayo? Hindi. Yun po ay libre. At meron pong napakaraming masasarap na pagkain. Ang tinutukoy ko po ay yung
well-prepared na mga sermon at words of God na ibibigay po sa atin. Ang kailangan mo lang gawin, umupo doon sa hapag ng Diyos. Anong po yung papasok sa isip mo? Halimbawa, pagpasok mo sa isang bahay, then may naka-prepare na upuan para sa iyo doon sa isang table. Iisipin mo na napaka-special mo naman. Tama ho ba mali? Yes po. Sa loob ng church, special po yung bawat isa sa atin. Hindi special child. Kumbaga, VIP. Parang ganun po yung gusto kong sabihin. Bakit? Yung Diyos, naghahanda po siya ng hapag, table para sa ating lahat. Kaya nga pag wala ka, ano po yung puso ng Diyos? Nalulungkot po siya. Hindi lang si pastor at yung ating mga leader o kami yung nalulungkot. Kundi, mas nalulungkot yung Diyos kasi naghanda siya ng marami. Pero kung hindi ka pupunta, sayang naman. Kaya nga sa ating Christian Fellowship, iset natin bilang pangunahing priority yung pagdalo. Ano man yung mangyari, dapat tayong makadalo. Nung kabataan ko po, habang nasa young adult age pa po ako, noon pa ho yun. Meron po akong isang kapatirang nakasama. Alam niyo po yung kanyang resolution sa kanyang buhay? Taon-taon, ganito po yung kanyang resolution. Hindi ako a-absent sa lahat ng fellowship schedule sa loob ng church. Alam niyo po yung work niya? HR po siya ng kanilang company. Napaka-busy po. Minsan may out of town, napakarami niyang ginagawa. Pero yung kanyang resolution sa Diyos, hindi ako a-absent kahit isang fellowship. Di bali ng maliit, at least makapunta. Dapat ganun din po yung ating puso. Iset natin bilang pangunahing priority. Dako ho tayo sa Hebreo chapter 10, doon po sa verse 24 hanggang 25. 24 to 25. Hebreo po, chapter 10, sa verse 24 po hanggang verse 25. Verse 24, Hebreo Kapitulo G, sa versikulo 24 hanggang 25 po. Basahin po natin ito ng magkasabay, 3, 2, 1. At ating isaalang-alang kung papaanong gigisingin ang bawat isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ngayon po, nakikita niyo po ba sa ating paligid na papalapit na yung araw ng pagdating ng Panginoong Hesus o hindi pa? Yes po, nakikita na po natin. Tama ho ba mali? Yes po, kapag nanood ka ng TV, makikita mo doon session number 3, tanda ng katapusan ng panahon. Kapag uwi mo doon sa inyo, sa may kapitbahay ninyo, yes po, another tanda ng katapusan ng panahon. Kaya nga, yung ating mundo ay papunta na doon sa pagdating ng Panginoong Hesus. At tayo ng mga naligtas, ang gusto niya, huwag nating pabayaan yung ating pagtitipon. Kaya sana po, kapag meron tayong schedule ng fellowship, huwag niyong sabihin sa nagpupush sa inyo, pass muna ako ha. Next week na lang. Pass muna. Dapat ang sabihin po natin, sige po, pero medyo malilate ako ng konti, pero pupunta po ako. Kahit na ganoon, dapat natin gawin yung abot ng ating makakaya. Last time, kung narinig niyo po yung testimony ng isang ating sister, galing siya ng Rizal. From here to her place, 3 hours. Balikan, 6 na oras. May ganun po bang kalayo na tinatravel yung ilan sa atin? I'm sure wala po siguro. Mas malapit at kaya po ng ilang oras lang. Pero siya, she desire yung fellowship. Gusto niya magpatuloy kahit na malayo. Kahit na mag-isa lang siya, willing siyang i-take yun basta maka-attend siya sa ating mga pagtitipon. Ganun din po sa atin. Kaya sa mga bagong kapatiran, kahit na medyo mahirap at parang hindi pa nagsisink in sa'yo, bakit ka kailangan magstay? Magpatuloy ka lang po sa ating fellowship. Pangalawa, puntahan po natin sa Pilipos chapter 1, dito po sa verse 5. Habang tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating mga kapwa Kristiyano, kung kailangan nating iset bilang pangunahing prioridad yung pakikisama o yung mga schedule ng fellowship, ito po yung pangalawa. Unang Pilipos chapter 1 sa verse 5. Pilipos chapter 1, dito po sa verse 5. Basahin po natin, 3, 2, 1. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Sinabi po dito,
pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, sa ating fellowship, dapat ito ay related, may kinalaman sa gospel. Kaya nga, timbangin mo, kapag nakikipag-usap ka sa iyong mga kapwa Kristyano, timbangin mo po yung pakikipag-usap mo. Dapat ito, yung pakikipag-usap ko ay may kinalaman sa Ebanghelyo or pangangaral ng kaligtasan. Kasi kung puro joke lang, masaya lang kayo, may mga pagtitipon, namimit mo yung mga mabubuting mga brothers and sisters, lagi ka nilang nililibre, pero sa fellowship ninyo, walang kinalaman sa gospel, walang saysay ito. Tayo po ay nasa church para ipahayo yung Ebanghelyo, ipangaral yung kaligtasan. Kaya nga yung ating pakikisama sa bawat isa, laging may touch yan ng Ebanghelyo. Oh brother, nakita ko, in-evangelize mo yung nanay mo. Pumunta ba kaninang Sunday sermon? Oh, sister, nakita ko, na-evangelize mo yung tatay mo. Pumunta ba kanina? Oh sister, kasama mo na yung asawa mo. Siya ba yung naligtas mula sa nakaraang District Bible Seminar? Napakagandang fellowship. Tama ho ba mali? Yes po. Kaya nga sa atin, kapag tayo pa ay mayroong fellowship, dapat ito ay may kinalaman sa gospel. Kaya nga, halimbawa, narinig mo yung isang brother o isang sister, ano ba yung lugar na wala pang church, na hindi pa napupuntahan ng Ebanghelyo or hindi pa nakakapagba-Bible seminar. Halimbawa sa Mountain Province. Halimbawa, taga doon ka. Then, nakita mo yung isang sister, inuwi yung gospel sa kanilang probinsya. Ano yung puso na magkakaroon ka? Gusto mo rin na iuwi yung Ebanghelyo sa inyong probinsya. Kaya kung meron pong mga kapatiran na meron kayong probinsya, yung mga hindi mga taga Maynila, iuwi po natin yung Ebanghelyo sa inyong lugar. Pag-usapan natin, magplano tayo, at para mailunsad po yung mga mission trip, dapat yung ating fellowship ay nakasentro o merong kinalaman sa Ebanghelyo. Ngayon puntahan po natin yung isa pang punto. Awit, chapter 66. Ang bilis ng oras. Awit po, chapter 66, dito po sa verse 16. Ito po yung isa pang punto na dapat nating gawin habang tayo po ay nananatili sa loob ng Christian fellowship. Awit po sa 66, sa versikulo 16, basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat ng natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Yung kasunod pong punto, kapag tayo po ay dumadalo sa mga fellowship, ay dapat tayong magbahagi ng ating testimony. Salvation testimony or yung Christian life testimony po na ginawa ng Diyos sa'yo sa buong week. Yung isang taong naligtas, meron siyang naranasan sa Diyos. At patuloy na nararanasan sa Diyos sa kanyang pamumuhay sa bawat araw. Kaya nga sa ating fellowship, di ba po minsan tinatawag po kayo para mag-testimony? Sa una po, syempre meron po tayong mahiyain at yung pong mga medyo natatakot. Di ba? Minsan, kulang na lang, mag-disappear siya doon sa harap. Bigla na lang, mawala. Pero, may ganun pong cases. Pero ang pinakamahalaga ito, sa ating mga pagtitipon, dapat meron po tayong naibabahaging patotoo para sa Diyos. Kaya nga, sa ating mga kapatiran, minsan sabi ng leader, "Oh brother, ikaw po mamaya yung magta-testimony. Okay lang po ba?" Ano yung sabi niya? "Pas muna ako, brother, ito naman. Magluto na lang ako ha." Gumagawa sila ng sariling paraan para hindi makapag-testimony. Alam niyo po, sikapin po natin talaga makapag-testimony. Ngayon halimbawa, pinilit ka, then ayaw talaga, o ikaw yung napili para mag-testimony, then hindi mo pa-feel mag-testimony. Sabihan mo po ng diretso yung leader, "Brother, sister, hindi ko pa ho talaga kaya. Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob. Then, makikinig pa ako ng maraming testimony. Pero sa susunod, tandaan mo, magti-testimony ako." Pero, may mga kapatiran po na nagte-testimony, alam niyo po, talagang yes. Pag sinabi ni brother, "Brother, ikaw muna mag-testimony." "Sige po." "Sister, ako muna. Ikaw muna mag-testimony." "Sige po." Go na go sila. Ang haba ng kanilang testimony ay 30 minutes. Kinuha na nila yung sa iba, ayaw na nilang bigyan yung iba. Sa ating testimony po, dapat
tansyahin nyo rin po. Mamaya i-share ko pong ano yung isang pattern para makapagkaroon ng magandang testimony. Pero sa atin po, sa fellowship, kailangan talaga nating mag-share ng testimony. Una, kung paano ka naligtas. Kung paano ka in-invite sa Bible seminar, sino yung mga nag-assist sa'yo, ano yung mga naranasan mong kahirapan habang dumadalo ka ng Bible seminar. Then yung, syempre, yung pinakamahalagang bagay, yung pong kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus. Bigyan ko po kayo ng testimony. Ito naman po halimbawa, ganito yung testimony niya. Sabi niya, kanina nagising akong umaga. Then uminom ako ng tubig. Pumunta ako sa banyo, naligo ako, nagbihis ako ng magandang damit. Pumunta ako ng church. Lahat na lang kinuwento niya doon sa testimony niya. Kulang na lang, sabihin niya kung anong kulay at ano yung mga pagkain gusto niya. Pero yung isang good testimony po ay ganito. Halimbawa, kagabi, napagod talaga ako ng sobra. Masakit yung mga binti ko kasi umakyat kami ng makiling. Pero nag-pray ako sa Diyos na sana gisingin niya ako ng maaga. Then, ginising ako ng Diyos ng maaga. Kahit na medyo masakit yung katawan ko, nagawa kong tulungan ng Diyos na makapunta sa church. Kaya nakadalo ako ng sermon. Yun po yung right way ng testimony. Dapat mong laging iugnay sa Diyos. Yung testimony na walang kasamang Diyos, hindi po yung tunay na testimony. Kaya nga ngayon, pag-isipan natin, kapag tayo po ay mayroong sharing ng testimony sa fellowship, ano-ano po ba yung dapat nating i-consider? Number 1, kapag tayo po ay nag-share ng testimony, isulat nyo po yung mga dapat nyong sabihin. Hindi pwedeng freestyle. Wow! Ano yun, rap? Mag-freestyle ka? Hindi po. Dapat mong isulat. Siyempre, kung kabisado mo naman, walang problema. Pero dapat mag-note ka. Lalo na halimbawa, bago ka lang, then ni-request ng brother na leader, ng sister na leader, ikaw muna pong mag-testimony, okay lang ba? Para hindi mo makalimutan, i-note mo po or maglagay ka ng memo. Para kapag pinagsalita ka sa harap, kahit na medyo kinakabahan ka na uutal-utal, at least hindi ka mawawala doon sa mga bagay na dapat mong sabihin. Kasi nga, napakahalaga ng ating pagsasama. Kung magsasalita ka lang ng mga walang kabuluhang bagay, sayang naman. Kaya dapat nakamemo yung mga yung mga sasabihin mo dapat isusulat po, i-note mo po. Pangalawang point, sa ating testimony po, hindi natin kailangang banggitin yung mali nung iba. Di ba, nakapag-salvation testimony ka na ngayon. Masyado ka nang palagay sa ibang mga brothers and sisters. Kaya, maski yung Christian life ng ibang kapatid, pinapakialaman mo na. Sa ating testimony, ikaw at yung Diyos yung dapat mong sabihin. Ano yung naranasan mo sa Diyos, yung mga pagkilos niya, yun po. Hindi yung, sinita ako ng sister kanina. Pinagalitan ako ng brother kanina. Kasi nandun ako sa baba, natambay pa. Lahat na lang, kinuwento niya, pero mali ng iba. Even yung good thing po, para hindi mag-pop up o yung magmataas yung puso ng iba, huwag kayong magdadrop ng name sa testimony. Alam mo ba, dahil sa brother na to, kay brother A, kung hindi niya ako pinalo up, hindi talaga ako naligtas. Hindi talaga ako nakapag-abide sa church. Sa una siguro pwede, pero kung matagal ka na, no need na i-drop yung name. Kasi minsan yung kanilang heart, hindi rin nila nababantayan. At kapag hindi nila nabantayan yung kanilang heart, pwede yung maging mitya ng pagkasira ng kanilang maayos na buhay, Kristiyano. Pangatlo, sa ating testimony, hindi tayo nagtuturo. Nagigets niyo po yung point ko? Puntahan muna natin yung verse bago ko po ipaliwanag. Santiago chapter 3, dito po sa verse 1. Santiago chapter 3, dito po sa verse 1. Santiago po, chapter 3, sa verse 1, basahin po natin ang sabay, Santiago, Kapitulo 3, dito po sa versikulo 1. Verse 1 po, 3, 2, 1, Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Kung ikaw yung nagtuturo, you must apply muna. Kasi kung hindi, sayang yung pagtuturo mo. Pero sabi ng Biblia, kung nais mong maging guro, masahatulan ka ng mahigpit. Kaya sa ating testimony, dapat po, yung mga naranasan lang natin talaga sa Diyos. Yung mga natutunan mo sa Kanya, yung mga aral na itinuro niya sa iyo, sa pamamagitan ng mga bagay-bagay at sitwasyon, kaganapan sa ating paligid. Kaya nga, sa ating testimony, wag ho turuan yung iba ha.
Ang i-share nyo lang po kung ano po yung natutunan ninyo. Kasi minsan, brother and sister, dapat tayong mag-sacrifice para sa Diyos. Dapat hindi kayo nalilay sa church. Hala, nag-preach na si pastora. Nag-preach na si pastor. Sabi nung leader, salvation testimony, nag-preach na siya. 30 minutes na, short sermon na yun ah. So wag po ha, i-share mo lang kung ano po yung natutunan mo. Then, wag mo pong hayaan na yung bibig mo, yung manghusga sa iba, at wag mo pong hayaan na yung testimony mo ay maging parang flow ng pagtuturo sa iba. Kung may matutunan sila sa testimony mo o wala, ayos lang po yun. Pero no need to teach na ganito yung dapat ginagawa ninyo, tignan nyo ako. Gumaganon pa siya. Wag po. Kaya sa ating testimony, i-share mo lang kung ano yung iyong natutunan. Wag magturo habang nagte-testimony. I-share mo lang po. Pang-apat, sa ating testimony, sabi ko po kanina, kailangan nating i-summarize. Kasi minsan, Genesis ka pa lang, 30 minutes na. 10 kayo magte-testimony, 2 oras lang yung allotted time. So, kung ganun kahaba, sobrang haba, kunento mo na lahat, pati yung tricycle na nasakyan mo, sino yung driver, anong plate number, halaka. Delikado. I-summarize nyo po. Yung mahalagang punto yung kailangan. Naintindihan nyo po ba ako? Okay. Kaya sa ating testimony, syempre may mga time na mahaba talaga yung pwedeng gugulin. Pero kung marami po at yung mga nakikinig ay may magte-testimony pang iba, dapat po nating i-summarize kung ilan pong minuto or oras na yung ating dapat maging patotoo. At panghuli, sa ating fellowship, habang may nagte-testimony, makinig ka po. Bakit? Kapag ikaw yung tumayo at walang nakikinig sa'yo, anong pakiramdam? Yoko na, bahala na kayo dito. Pililit-pilit nyo ako, tapos nung nagsalita ako, hindi naman kayo nakikinig. Kapag ganon, nadidishearten yung kapatirang nagte-testimony. Kaya nga sa ating fellowship, kahit na boring, pang 10 beses mo nang narinig yung testimony na yon, makinig ka pa rin. Meron kang matututunan sa bagay na sinasabi. Kaya nga, sa ating testimony, sa bawat fellowship, makinig po tayo. Hindi yung nagsisermon ka rin doon sa katabi mo, alam mo ba? Ganyan. Huwag po, makinig ka ng mabuti. Kaya sa ating Christian fellowship, napakahalaga po na makapagbigay tayo ng salvation testimony at ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. I-memo nyo po, then i-summarize, huwag sikaping magturo, bagkus sikaping makinig. At sa ating Christian fellowship, mahalaga po yung kasama. Puntahan po natin para po sa ating huling talata, 2 Timothy chapter 2. Sa verse 21 hanggang verse 22. Ikalawang Timoteo po, chapter 2. Dito po sa verse 21 hanggang verse 22. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan, at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Sa ating fellowship, Christian fellowship, dapat piliin po natin yung ating magiging kasama. Sabi po dyan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Para mag-grow ka, habang sinasamahan mo yung mga kapwa mo Kristyano, dumikit ka doon sa mas malago sa iyo. Kung didikit ka doon sa mas pangit yung Christian life, magiging kagaya mo rin po nung Christian life niya. Kaya nga, para mas mag-grow ka at para mas ma-overcome mo po yung mga kasalanan ng mga pinagdadaanan mo, dumikit ka doon sa kapatiran na mas malago kaysa sa iyo. Kaya sa ating mga kapatiran po, sana piliin po natin yung ating sinasamahang mga kapatid. Hindi ko po ibig sabihin na bawal. Pwede naman po, pero maging wais ka lang po sa pagpili ng iyong sasamahang mga kapatid. Dapat ikaw yung mag-benefit kapag sinasamahan mo yung mga brothers and sisters na ito. At syempre, kailangan na rin natin putulin yung mga dati nating masasamang kasamahan. Kasi hindi yung makakatulong sa atin para makapanatili sa loob ng
Christian Fellowship. Kaya ngayon po, ibinahagi ko po ng maikli yung tungkol sa ating pakikisama bilang isang taong naligtas, bilang isang Kristiyano sa loob ng church. Kaya sana po, magpatuloy po yung ating pakikisama. Hanggang kailan po? Hindi hanggang lieg. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dumating si Jesus, hanggang sa dulo, dapat tayong magpatuloy doon sa ating Christian fellowship sa bawat isa at sa Diyos sa loob ng simbahan. Kaya sana po mula sa ating mga kapatiran, manatili po tayo sa loob ng church. Kung gusto niyo po hong higit na lumago, kausapin niyo po yung mga brothers and sisters. Bawat isa po sa atin ay meron pong tinatawag na wonderful testimony. Magkakaiba po tayo ng pinagdaanan bago maligtas. Kaya sana, willing makinig yung bawat isa sa pakikisama natin sa bawat Kristiyano. Kaya hanggang dito po, yung ating sermon number 7, Christian Fellowship. The next week po meron ulit, kaya sana po makapakinig tayo ng patuloy hanggang sa matapos yung ating Fruitful Beginning, yung series ng 2026. Kaya sige ho, bago tayo umuwi, tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let's pray po. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, Amalabis po kami nagpapasalamat sa iyo dahil iniligtas niyo po kami at inilagay niyo po kami sa loob ng katawan ni Kristo na siyang church para magkaroon po ng Christian fellowship. Sa pakikisama po namin na ito, Panginoon, gaya po ng pakikipagkaibigan, kinikilala po namin yung bawat brothers and sisters na mayroong mabuting patutuo at nais po talaga namin, Ama, na patuloy na lumago. Nawa sa bawat naming pagsasama at pagtitipon-tipon sa loob ng church ay makadalo po lahat ng aming mga kapatiran at kami po ay lumago at higit na malinis. Dalangin din po namin, Panginoon, na maging sentro nawa ng pangangaral ng Ebanghelyo yung bawat fellowship po namin upang marami pong tao yung maligtas sa aming kalagitnaan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung papalapit po na Women's Day Bible Seminar. Nawa, Panginoon, marami po yung makapunta at maligtas din po. Ingatan niyo po yung bawat brothers and sisters at tulungan kami na magamit na patuloy ng Diyos sa loob ng simbahan. Ito po yung aming panalangin na may labis sa pagpapasalamat sa aming Diyos na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa pag-uwi.